Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I'm Teacher Guest from Asagri Channel, a Fatiller o Zumatarders. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of July 8 hanggang July 14 for the sign of Sagittarius. So Sagi, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating makakagilap? So guys, this reading is a general reading lamang dila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. But because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of there. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik digdig na gumapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Sagittarius. So let's see and watch this. Angel Spirit, God please give me information po ano kang sabihin sa ng ating mga baraha. Okay, for this sign of Sagittarius, let's see. So there's a Knight of Wands, so there's something perseverance. No, kailangan mo magtiyaga. No, kailangan mo maghintay ng tamang pagkakataon. No, napakalapit mo na para magtagumpay, huwag ka nang magkakamali pang gawin yung mga bagay na to, baka mas lalo ka pang mailayo, no, dun sa gusto mong mangyari. So baka maudlot, no, kaya kailangan magpursige ka muna for a meantime, huwag mo muna ipilit yung isang bagay. And there's a Six of Cups, no? There's something, a past person coming back. So some of you may taong babalik from the past, or either there's something, a memories na maaaring binabalik-balikan ng nakaraan. Additional messages. Represent with a Five of Swords. Nagkakaroon ng self-sabotage that because of your actions and decisions. No? Ang nangyayari dito para kang ginigising sa sarili mo mantika. Kaya kailangan mag-ingat ka sa bawat kilos at galaw kung ayaw mong bumalik sa sitwasyon na to. No? There's the Kingman, you're feeling stuck. No? Hindi kang makakilos, hindi kang makagalaw. No, kailangan mo na baguhin ang system at baguhin perspective mo, even your mindset. Nang sa ganon, makalait, makawala ka na dyan sa sitwasyon na kinagagalawan mo ngayon. And there's a Three of Pentacles, collaboration, no? Or communicate clearly. So, kailangan mo ng pakikipag-komunikasyon ng maayos at wasto. No, ayusin mo na yung pakikipag-transaction or pakikipag-usap. No, and of course, limitahan mo na yung pagbibigay ng mga impormasyon na alam mong magagamit against sa'yo. And there's a Nine of Cups, there's a wish fulfillment. So may mga bagay din na matutupad na dito. May mga bagay na may sa katuparan mo na. Makakamit mo na ang matagal mo nang ninanais. What is the Knight of Wands? The Knight of Wands represents with a temperance. So see, sinasabi ko dito, matuto kang kumalma. No? Lahat ng bagay may pagkakataon at may panahon. So, kung para sa'yo, hintayin mo yung tamang pagkakataon na yun. What is the Six of Cups? There's a Magician. So, there's a power of God na maaaring bibigay sa'yo kung talagang deserve mo to. Now, there's a Six of Cups na maaaring may nangyari from the past na maaaring ibinigay o ginawad yan ng ating Panginoon kasi para maranasan mo. Para matuto ka sa tumayo sa sarili mong paa. At matuto ka, proteksyonan ng iyong sarili. No, sinasabi ng Magician, there's something reflection. Lahat ng gagawin mo ay maaaring mag-reflect sa'yo. What is the Five of Swords? The Five of Swords represents with the Knight of Swords. So see, nagkakaroon ng self-sabotage dahil nga sa mga action and decisions na nagbibigay stress, anxiety, sleepless nights, worries. No, kaya kailangan bago ka mag-take ng decision, kailangan pag-iisip mo mabuti para walang aw sa paw. What is the Hangman? There's a Two of Wands. No, there's something, a power to choose. Pili mo yung mga bagay lang na makakatulong sa'yo. Ngayon, mas magiging mabusisi ka na. No? Titingnan mo na yung magiging outcome. Titingnan mo na yung magiging kalalabasan ng bawat action na decisions mo. Piliin mo lang yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Babaguhin mo na yung sistema. Babaguhin mo na yung strategy mo. What is the Three of Pentacles?
Reference with a death card. So there's something and ending in your beginning. So magkakaroon ng transformation dito for collaborations, no? Ibang-iba ka na kung paano ka makipag-usap or paano ka makipagtalakayan at paano ka makipag-komunikasyon, no? Ganon. Kumbaga, babaguhin mo na yung mga maling impormasyon o maling sistema na nagawa mo. What is the Knight of Cups? Represent with the King of Swords. Stop the pattern. Puputulin mo yung mga bagay na alam mong hindi na nagsiserve sa'yo. Kung gusto mo matupad yung mga pangarap mo, ngayon pala maging wais, maging matalino sa mga desisyon. What is the Knight of Wands? Because that's Temperance. Represent with the Eight of Wands. So there's a past communication and past moment. So some of you guys na magkakaroon ng changes, development na sa situations mo, no, kaya kailangan hintay mo yung tamang pagkakataon. Some of you, minihintay mo, gusto mo na makaalis, wala dyan. Don't you worry, magkakaroon ka ng travel soon. No? There's a lot of transaction, communications. What is the Six of Cups? That is the Magician. There's a High Priestess. So, nagkakaroon ng unexpected moment that because of this expectation. No? Nag-expect ka, kaya parang hindi nangyayari. So, ang sinasabi sa'yo dito, hintay mo yung tamang pagkakataon na yan, kung para sa'yo. No? And of course, basta iwasan mo na yung mga nakagawian or nakasanayan mong ginagawa kung ayaw mong bumalik dun sa simula ulit. No? And the High Priestess na parang sinasabi dito, there's something hidden agenda or hidden enemies. So some of you guys, no, meron talaga ditong sumasalbay sa'yo, there's a doing of black magic, with the Six of Cups na maaaring kamag-anak mo, kaibigan mo, or ex mo, na maaaring sumasalbay sa'yo, kaya parang pabalik-balik yung nangyayari sa inyo ngayon. What is the Five of Swords? Because the Knight of Swords. There's a Seven of Pentacles. No, kakaantay ng hinihintay mo, hindi pa nangyayari. No, kaya kailangan mo munang mag-concentrate sa ibang bagay. No, the more na hinihintay, but yung sinasabi ko, diba, the more na ini-expect mo, hindi siya magaganap. Kasi, there's something unexpected situation talaga. And there's a King of Wands. Look at the bigger picture. Lagi mo titingnan yung magiging possibilities. No, yung kahihinat na ng eksena. Basta piliin mo lang yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Baguhin mo na ang maling sistema na nakagawian mo. No, pananaw mo na nakagawian mo. And there's a Five of Pentacles. No, matatapos na ang mga financial crisis or financial difficulties dito. No, marami na ako nakikitang transaction and communications dito. And especially sa trabaho mo. No? Maaaring makaka-recover ka na dyan. Tatapusin na yung problema mo dyan. What is the Knight of Cups? Because the King of Swords. Represent with the Three of Swords. Something pain. No? Putulin mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsaserve sa'yo, yung mga taong higitera. No? Huwag ka nakikipag-communication sa kanila. There's a lot of evil eye dito na nasense ko. Natanta na may makikipag-ugnayan dito. Hindi mo matutupad yung mga pangarap mo kung nag-share ka ng information from this person. No? Hinakarangan at tinadlangan niya. Hingitera to. Now, pagdating sa outcome, so this is something the Seven of Wands, so, see, protection mo at pangalaga mo yung grounds mo, even your territory. And there's a Knight of Wands for slow and steady. Matuto ka maging mahinahon, kalmado. No, antay mo yung tamang pagkakataon na yon. And there's a Queen of Wands, basta lakasan mo loob mo, alisin mo yung pag-aalilangan at takot mo. The more na meron kang negative traits sa isipan at pagkatao mo, magkakaroon ng negative outcome. Additional messages. So, this is a Hierophant for a lesson learned. So, kailangan mo matuto sa naging leksyon ng nakaraan, no? Lagi mo titingnan yung mga nangyari, no? Kung gagawin ko to, ano magiging possibilities, ganon. What is additional messages? And there's a Star card. Huwag ka mag-alala, may pag-asa at makaka-recover ka talaga, no? Magkakaroon ka ng mga bagong plano, bagong idea. And if there's an evil eye talaga ako na dito, huwag ka nag-share ng information na, ha? Sa mga tao sa paligid mo, kaibigan mo man yan, katrabaho mo man yan, even relatives, no? Huwag ka muna mag-share ng information. Kasi there's a Three of Cups with the power of the Reco, nasa third party. Ibig sabihin, kaibigan ka, mag-anak, or katrabaho ang mismong, or Six of Cups represent, Three of Cups represent with the Six of Cups din yan, na maaaring past person. Huwag ka nag-share ng information. Don't post by social media. No, there's a stalking. No, there's stalking. Tinitingnan ko ano yung nangyayari or ganap na sa buhay mo. No? Kaya magtataka ka kapag nag-reflex ka, kunyari na-achieve mo to, nakuha mo to, tapos mga ilang araw lang, nagkakaroon ka na ng something suliranin, problema. Nagkakaroon ka ng mga delayed transactions. Ganon. Ibig sabihin, meron naiinggit sa'yo na maaaring kaibigan mo na naaaring nagsusubaybay sa'yo.
or maaring konektado sa social platforms mo. So, kaya kailangan mag-ingat ka. So, guys, let's see what is additional messages pagdating sa finances and career, love life, at kalusugan. Let's watch this. For finances and career, represent what? Shuffle muna tayo ng very light. For finances and career, represent with an emperor, just being mature enough and being grounded. Pagdating sa finances, maging mature ka na. And there's the sun card, diliwanag sa iyo lahat ng bagay na yan. Nabibigyan kasagutan, kaliwanagan, and there's the King of Pentacles. Basta matuto ka maging practical at secure sa kung ano man yung bagay na meron ka. And there's a Page of Pentacles, invest wisely. So ngayon mas matututo ka na, mas magiging mautak ka na, even sa partnership with the Two of Cups. Diba? Alagaan, mahalin mo yung sarili mo dito. Protectionan mo yung sarili mo. No, pagdating dito sa Empress card na to, guys, magkakaroon ka talaga ng bagong mundo, bagong simula. No? Pagdating sa finances mo, talaga may paglago. No? Gaganda na ang kalagayan at sitwasyon mo dyan. Pagdating naman tayo sa love life, so there's a Two of Pentacles, now with the balance, timbangin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo pagdating sa relasyon. And there's a Wheel of Fortune, talagang kung para sa'yo, no, talaga nakalaan talagang itong tao na to na makakasama mo for good. No, there's a Ten of Pentacles, now there's a something long-term, no, long-term relationship for lifetime talaga. See, there's a Lovers, talaga meron ka makakasama for good. No? And there's a Page of Wands, may magandang balita na paparating sa'yo pagdating sa relasyon. At makinig ka sa intuition and gut feeling mo. No? Hindi ka ililigaw nito pagdating sa relasyon, babaguhin na nito ang ikot ng kapalaran mo. Kung dagi kang sawi, ngayon na magiging masaya ka na sa piling nitong tao na to. Pagdating naman tayo sa kalusugan, so there's a Ten of Swords, no, with the sabotage. Mag-ingat kami, sumasabot tayo sa iyo. Merong gumugulo sa isipan mo para hindi ka makapag-concentrate ng maayos. No, nililin lang ka nito, mas na maging mature ka, how to manage and of course, how to protect your money, how to protect yourself. And there's the World card, some of you magkakaroon ka ng trouble. Kailangan mo na unwind dito ha, para ma-refresh yung utak mo, yung isip mo. No? May nasisense ako dito na maaaring gayumahin yung person mo, or maaaring ikaw, no, maaaring it's either you na gagayumahin or yung person mo baka magayuma. There's a Ten of Wands na kailangan nyo na makalaya at makawala dyan sa situation na yan. No? Makalipat. There's a something toxic environment. And there's a judgment. Pinapaalalahanan kayo nito, pay attention. No? May mga sumasabotay sa inyo dyan sa lugar nyo. So, it's either a toxic family to or toxic environment, no? So, let's see what is additional messages tayo. With the magical fire messages, advices, and requires a pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan, within 1, 2, or 3. Kung nakapili ka na, comment down below kung anong number na pili mo para malaman natin kung umabot ka ba sa reading na to. At the same time, malalaman mo ang magiging sagot sa tanong mo sa dulo ng reading na to. So, let's see and watch this. With the magical fire messages, represent what? With the magical fire messages, represent with the patient please. So, kailangan mo haba ng pasensya mo dito. No, matuto kang kumalma. Kanina pa to sinasabi na maging kalmado ka talaga, no? Huwag ka masyado kasing padalos-dalos, no? Kasi maaring maipit ka sa situation. And of course, do some research. Bago ka mag-take ng action or decision, kailangan na alamin mo muna, pag-aaralan mo muna. And there's something, be yourself. Maging totoo ka at maging authentic ka sa sarili mo. You have a personal power to use and to change the situations, no? Basta maging totoo ka sa kung ano man yung bagay na meron ka. What is a yin and yang oracle card? Represent without contract, career, commitment. Meron talaga ditong contract talaga. Or about sa career, no? And relasyon. There's a sun with empowerment. To bibigyan ka ng kalakasan dito, kaliwanagan sa lahat ng bagay, and transformation sa situations mo. Talagang may mga bagay na babaguhin ka talaga dito. Or babaguhin ang mga sistema or sitwasyon mo. No? So let's see what is the synchronicities represent what. Synchronicities represent with the winter. Ngayong winter season, the answer you need ay the answer for your prayers is here.
No, yung mga dinadasal mo, maaring ngayon masasagot na. And there's a river with a flow. No, dadaloy na raw. No, magagandang kapalaran para sa iyo. No, hindi ka na may stuck sa situation. No, unti-unti na magkakaroon ng improvement and development. And there's a healing. Diba? Unti-unti nang ihilom lahat ng mga pangyayari sa buhay mo. What is the additional messages with the angels for with a romance say you for Mystic Love Oracle deck? Represent with a crossroad direction, no? Kumbaga, magkaiba man kayo ng tinahak na pagdadaanan pero iisa lang ang landasin na inyong mapupuntahan. No, there's something in new love na may bagong pag-ibig na paparating, no? Or magkakaroon ng pag-asa na muli kang magmahal. And there's a party, having fun. Maaaring makilala mo to sa event, parties, ganon. And there's a independent, napaka-independent mong tao. So, maaaring makilala mo siya, same ng atake mo. Na parehas kayo ng perspective, parehas na kayo ng mindset. What is an angel's number? For an angel's number, represent guys with a 16 with a adjustment. So, kailangan mo talaga mag-adjust. Diba? Your level of self-control is sufficient to make things right. On the horizon, on the possibilities of beginning a new romantic or platonic friendship, as well as a chance to begin life anew with a person from a one past, everything will fall into pieces. So, meron talagang bagay na nangyari from the past na maaaring nakasanayan mo, maaaring nakagawian mo. So, may mga bagay dyan na hindi na muling magaganap at mangyayari. So, kumbaga unti-unti nang binabago ang iyong buong pagkatao, no? At magkakaroon ka ng bagong simula, bagong eksena, even sa love life at career, babaguhin na nito ang mga nakasanayan mo. Ibang-iba na to sa dati mong nakagawian, dati mong nakasanayan, kaya kailangan mo mag-adjust, readjustment. So, let's see what is the Money Move Oracle deck. With the Money Move Oracle deck, represent what? This is something a helping hand. No one can handle it all. No, ikaw lang daw makakagawa nito. So, you have the power to do this. Increase the productivity. And of course, this is something what lies beneath with the hidden future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? And of course, there's a fulfilling fantasy. No, ngayon matutupad mo na yung mga dati mong pinangarap, dati mong gustong matupad, gustong makamtan, and this is something betrayal. No, meron talaga nag-backstab sa'yo at nag-betray sa'yo. So, there's something in new love coming in talaga. What is a clarifying for a love situation? Kaya pala ibang-iba to sa magiging dati mong buhay. And of course, this is something a lightning strikes, dismantle outdated ways of being to get a fresh start. Diba? Para kang pinitik ng kidlat dito na bagong simula na to, magising ka na sa katotohanan. No? Parang nagkaroon ka ng trauma from the past, kailangan mo nang alisin yan, pakawalan niya kasi magbibigay blockages din sa buhay mo. What is a shadow work represent what? And of course, this is something a shadow alchemy, empowerment, revert, talaga, di ba? Parang ibabalik tong katawan lupa mo or ibabalik tong sigla ng buong pagkatao mo, no? Turn shadow into gold by shifting for awareness. So ngayon, mas lalo ka na magiging maingat, di ba? At least, yung naging trauma sa'yo, sa nakaraan, unti-unti mo napapalayain yan. What is a clarifying for a life situation? For clarifying for a life situation, represent guys with enjoy the journey, embrace each moment fully, staying open to the new experiences and lesson along the way. See, at least natuto ka na sa lahat na nangyari. Ngayon mag-enjoy ka na sa tatahaking mong bagong landasin. What is the path of the light? Represent what? What is the path of the light? Represent what? Represent guys with appreciate. So, ngayon na-appreciate mo na lahat ng bagay, no? I recognize the light in my life and focus my thoughts to the beauty within and around me. I give thanks for every little things and bring me joy, knowing that gratitude inspires more positivity,
positivity, surrounded by abundance. I am deeply grateful for all that life has blessed with me. Diba? Ngayon, nagpapasalamat ka sa lahat ng hinahain sa'yo, sa lahat ng bagay na binigay sa'yo, sa likod ng mga nangyari sa'yo, mayroon pa palang magagandang darating na makulay at magandang mundo na tatahakin mo. Diba? Pasabog. So, let's see what is a pick a card, Jezero. Alamin na natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Okay, let's start with the number 1. Let's start with the number 1. Kung sino yung nakapili ng number 1 na ito na yun. And there is a no. Burnout, not carrying your drive dies quickly. No? Kumbaga, hindi kayo nalagaan, hindi ka, kumbaga, parang tinuring na ganto, ganyan. Parang hindi ka tinrato na bilang ikaw na or mahalaga. So, ngayon para ka na nagsawa, napagod. So, ngayon, wag mo nang hayaan na mangyari pa ulit yon. Number 2. There is something, again, decay under surface, strength waning. So, ibig sabihin nito, parang hinayaan na mabulo ka sa situation na to, hindi ka hinalagaan, hindi ka talaga, kumbaga, pinotektahan, no? So, ngayon, parang nasayang lahat ng mga pinaghirapan mo. Number 3, there is something, again, blow up in your face, explosive combo broken. No, ibig sabihin dito, nasira, nasayang, no, at nabasag lahat ng bagay, pati yung tiwala. So, lahat ng bagay na to, kailangan na matuto ka na sa naging leksyon. No, huwag ka na magtitiwala, huwag ka na magiging panatag sa sitwasyon mo, at huwag mo nga hayaan na gawin tong bagay na to sa'yo na ngayon. No, so guys, this is a weekly gabay for the sign of Sagittarius for the month of July 8 hanggang July 14. So guys, this is a weekly gabay. So maraming salamat guys. This reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel. And hit notification bell for more videos. Update ko sa maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng adsaway, pagpalaing kayo ng Diyos at may kapalisiksik digdig na gumapo na biyayang manumbalik sa inyo. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye and babush!